Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 381. Si Keelan Taylor ay nagmula sa isang mamamatay tao na espiritu, at ang kapaligiran ay tensyonado, tulad ng isang iginuhit na busog na handang pumutok. Kuya, hayaan mo munang gamutin ng Pavilion Master ang anak ko, medyo naging malamig ang boses ni Hugh Taylor. Sinulyapan ni Keelan Taylor si Hugh Taylor, ngumuso, at sinabing, sige, pero binabalaan kita na huwag maglalaro ng anumang mga trick. Matapos bitawan ang mga salitang ito, tumalikod si Keelan Taylor at umalis. Pavilion Master, salamat, sabi ni Hugh Taylor na nakayuko. Bahagyang tumango ang Pavilion Master at sinabing, maghintay kayong lahat sa labas. Pagkalabas ng lahat sa silid, tanging ang Pavilion Master at si Emily Taylor ang natira. Naglakad ang Pavilion Master sa gilid ni Emily Taylor, itinaas ang kanyang kamay, at bahagyang inilagay ito sa noo ni Emily. Kasunod nito, nakita nila ang mga daloy ng chi na pumapasok sa katawan ni Emily Taylor sa tuktok ng kanyang ulo. Ang pamamaraan na ito ay medyo katulad ng kay Bobby Aguilar. Maya-maya, medyo lumuwag ang kutis ni Emily Taylor. Umupo siya mula sa kama, medyo mahina, at sinabi, ikaw ba ang Panginoon ng Medicine God Pavilion? Tumango ang Pavilion Master at sinabing, higa ka muna. Si Emily Taylor, gayunpaman, tuwang-tuwang hinawakan ang braso ng Pavilion Master at sinabing, ayos lang ba si Bobby? Mangyaring tulungan akong magpadala ng mensahe sa kanya na hindi siya dapat pumunta sa capital city sa anumang pagkakataon. Nang marinig ang mga salitang ito, tumahimik ang Pavilion Master. Hiniling din sa akin ni Bobby na maghatid ng mensahe sa iyo, sabi ng Pavilion Master. Tumingin si Emily Taylor sa Pavilion Master na may pananabik at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Sinabi niya na huwag mag-alala, na ang kanyang paglaki sa 6 na buwang ito ay sapat na upang harapin ang pamilya Taylor, sabi ng Pavilion Master. Sa ika-9 ng Setyembre, darating siya upang kunin ka. Sinabi din niya, ipaglalaban niya ang pagpapanumbalik ng pamilya Taylor para sa iyo at kay Mr. Taylor. Nang marinig ni Emily Taylor ang mga salita ng Pavilion Master, hindi napigilan ni Emily Taylor ang umiyak at ngumiti, ang tanga na iyon. Wala akong pakialam sa pamilya Taylor o wala. Ngunit ginagawa niya, mahinang sabi ng Pavilion Master. Para kay Bobby, hindi kanya hahayaang magdusa kasama siya, at hindi kanya hahayaang mawala ang pagiging Miss Taylor mo dahil sa kanya, patuloy niya. Si Emily Taylor ay nakatitig ng blanko sa Pavilion Master, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ano ang maaaring magbago sa kalahating taon? Mapait na tumawa si Emily Taylor pagkaraan ng ilang sandali. Alagaan mo ang iyong sarili at maniwala ka sa kanya. Mayroong hindi maisip na kapangyarihan sa loob niya, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Natahimik sandali si Emily Taylor, at pagkatapos ay tumango siya ng mariin, naniniwala ako sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, si Keelan Taylor ay may palihim na binabalak sa dilim. Sa capital city, ang pamilya Taylor ay gumamit ng napakalaking kapangyarihan. Higit pa rito, kasali na ngayon ang pamilya Blair. Sa sandaling ito, magkasamang nakaupo sina Keelan Taylor at Riley Blair. Lord of the Medicine God Pavilion ay nangangahas na pumunta sa capital city. Bulong ni Riley Blair na may singkit na mga mata. Malamig na sinabi ni Keelan Taylor, para itong tupang pumapasok sa kulungan ng tigre. Kapag tapos na niyang gamutin si Emily, magpapadala agad ako ng mag-iinarte. Kumunot ang noo ni Riley Blair at sinabing, Mr. Taylor, anong balak mong gawin? Ngumuso si Keelan Taylor, hindi sineseryoso ng Medicine God Pavilion ang aking pamilyang Taylor, at ilang beses na rin nila kaming pinukaw. Ngayong mag-isa siyang pumunta sa capital city, paano ko siya pakakawalan? Mataimtim na sinabi ni Riley Blair, Mr. Taylor, ang Medicine God Pavilion ay hindi maaaring hawakan. Kung siya ay mamatay, ang capital city ay malamang na makaranas ng isang malakas na lindol. Dapat mong malaman na ang kalusugan ng maraming tao ay nasa kamay ng Medicine God Pavilion. Kung mamatay siya, sa tingin mo ba madali lang nila itong pakakawalan? Malamig na sagot ni Keelan Taylor, kahit sino ay maaaring palitan, at siya ay walang pagbubukod.
Totoo na kahit sino ay maaaring palitan, ngunit may isang tao na kayang palitan siya ngayon. Tanong ni Riley Blair. Natahimik din si Keelan Taylor. Gaya ng sinabi ni Riley Blair, kahit na ayaw niyang aminin, hindi may kakaila na ang kasanayan ng Lord of Medicine God Pavilion sa medisina ay kilala at maaari pang ang ituring na pinakamahusay. Sa ngayon, walang makakapalit sa kanya sa pagkontrol sa Divine Alchemist Pavilion. Ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko hahayaang mawala ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, malamig na napangiti si Keelan Taylor. Nagmamadaling sinabi ni Riley, Mr. Taylor, dapat tayong maging maingat tungkol dito. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko, Keelan Taylor squinted at sumagot. Unti-unting nagdilim ang langit. Nang gamutin siya ng Pavilion Master, bumuti ng husto ang kondisyon ni Emily Taylor. Siya ay orihinal na may sakit dahil sa pag-aalala, ngunit ngayon na alam niyang ligtas si Bobby Aguilar, natural na bumuti ang kalagayan ni Emily Taylor. Ang Pavilion Master ay personal na naghanda ng ilang mga table tasks para kay Emily Taylor, na lahat ay nilayon para mapalusog ang kanyang katawan. Pavilion Master, maaari mo bang ipasa ang isang mensahe kay Bobby Aguilar para sa akin? Bulong ni Emily Taylor. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, sinenyasan si Emily Taylor na magsalita. Kinagat ni Emily Tiffany ang kanyang mga labi at bamulong, bago siya magkaroon ng ganap na lakas, huwag pumunta sa capital city, at huwag makipagsapalaran. Nang marinig ito, ngumiti ng Pavilion Master, sa tingin mo ba makikinig siya? Ibinuka ni Emily Taylor ang kanyang bibig, walang imik. Kung ako sayo, mas pipiliin kong magtiwala sa kanya. Walang pakialam na nagsasalita ang Pavilion Master. Siyempre, nagtiwala si Emily Taylor kay Bobby Aguilar, ngunit alam niya ang kapangyarihan ng pamilya Taylor at hindi yun isang bagay na maaaring mapansin ng isang tao. Para kay Emily Taylor, hanggat nabubuhay pa si Bobby Aguilar, sapat na iyon. Huwag kang mag-alala, sa ika-9 ng Setyembre, tiyak na dadalhin kanya, mahinang ngumiti ang Pavilion Master. Nagngangalit si Emily Taylor, kung gayon, maaari mo bang sabihin sa kanya? Hihintayin ko siya. Pagkatapos, kinuha ni Emily Taylor ang isang bank card sa ilalim ng kanyang unan. Ibinigay niya ang card sa Pavilion Master, na nagsasabing, may pera dito. Pakibigay kay Bobby Aguilar para sa akin. Tinanggap ng Pavilion Master ang card at tumango, naiintindihan. Dahil doon, umalis ang Pavilion Master sa kwarto nang hindi nagtagal. Ganyan na lang ba aalis ang Pavilion Master? Hindi ba alam ng pamilya natin Taylor kung paano maging mabuting host? Nang papaalis na ang Pavilion Master sa estate ng pamilya Taylor, isang boses ang nagmula sa likuran. Nilinggan niya si Keelan Taylor na nakatayo doon. Higit sa lahat, mayroong higit sa 100 mga eksperto sa antas ng Grandmaster Pick na nakapaligid sa kanya. Kahit na itinago nila ang kanilang presensya, ang kanilang nakakatakot na aura ay mahirap pa ring itago. Walang gulat sa mukha ng Pavilion Master. Siya ay ganap na matahimik. Tumangala siya sa mga armadong nakatago sa dilim at mahinang sinabi, Mr. Taylor, talagang pinararangalan mo ako, ginagawa ang napakahusay na haba. Worth it ba? Nagpabuga si Keelan Taylor ng smoke ring, nakangiti ng sarkastiko, syempre, ikaw ang Panginoon ng sikat na Medicine God Pavilion, kung tutuusin. Ngumisi ang Pavilion Master, gusto mo ba akong patayin, Mr. Taylor? Tawa ng tawa si Keelan Taylor, Pavilion Master, huwag kang mag-alala. Gusto lang kitang imbitahan sa hapunan. Paano kung tumanggi ako? Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master. Ngumisi si Keelan Taylor, I advise you to cooperate, or else, hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga eksperto sa Grandmaster sa likod ni Keelan Taylor ay sumabog ng may nakakatakot na enerhiya. Ang kakilakilabot na pag-agos ng kapangyarihan ay nagdulot ng uno sa ari-arian ng pamilya Taylor. Swish, swish, swish. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga armadong nagtatago sa mga anino ay sumabog, na bumubuo ng isang linya. Pinalibutan ng 12 dosenang sa kanila ang Pavilion Master,
Ang mga maitim nilang baril ay nakatutok sa kanya. Kabanata 382. Napakahusay na pagpapakita, hindi nito maiwasang magpadala ng panginginig sa gulugod. Lalong lumaki ang mapanuksong ngiti ni Killen Taylor sa gilid ng kanyang bibig. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, sinabi niyang walang pakialam, "Ayokong masaktan ka, gusto lang kitang ipagpalit kay Bobby Aguilar. Naniniwala ako na gagawa ng tamang pagpili ang Pavilion Master." Nakangiti pa rin ang mukha ng Pavilion Master, walang bakas ng takot. "Sa tingin mo papayag ako?" Mahinang tanong ng Pavilion Master. Ngumisi si Killen Taylor, "Kung hindi ka pumayag, hindi ka aalis sa estate ng pamilya Taylor ngayon." Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, lahat ng mga armadong lalaki ay nagkarga ng kanilang mga armas. Ang ilang mga Grandmaster ay handa na rin para sa aksyon, naghihintay lamang sa utos ni Killen Taylor na kumilos. Bahagyang bumantong hininga ang Pavilion Master, itinaas ang kanyang maselang kamay, at marahang iwinagayway ito. Sa isang iglap, nahulog sa lupa ang lahat ng mga armadong nakapaligid sa pavilion. Maging ang mga Grandmaster sa likod ni Killen Taylor ay nagsisimula ng mahilo. Anong nangyayari? Nagbago ang mukha ni Killen Taylor. Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master, "Huwag kang mag-alala, pinatulog ko lang sila." Habang nagsasalita siya, hindi na nakahawak ang mga Grandmaster at bumagsak sa lupa. Nagbago ang mukha ni Killen Taylor, at malamig siyang nagtanong, "Anong paraan ang ginamit mo?" Ang Pavilion Master ay walang pakialam na sumagot, "Ang gamot ay maaaring magligtas ng mga buhay at pumatay ng mga tao." "Gamot?" Nag-react si Killen Taylor. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang ilong, sa takot na mahuli siya ng spell. "Mr. Taylor, don't worry. If I wanted to strike you, you would be down by now," mahinang sabi ng Pavilion Master. Nanlamig ang mukha ni Killen Taylor, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang gamulong at lumundag. "Mr. Taylor, gusto mo bang kumilos laban sa akin?" Tanong ng Pavilion Master na nakataas ang isang kilay. Malamig na sinabi ni Killen Taylor, "Matagal ko nang narinig na ang lakas ng Lord of Medicine God Pavilion ay pambihira. Ngayon, ako, si Killen Taylor, ay gustong makita ito para sa aking sarili." Mabilis na tumaas ang kanyang aura, at ang peak form ng kapangyarihan ni Grandmaster ay ganap na nahayag. The next second, biglang nawala ang figure ni Killen Taylor. Ang kanyang mabangis na kamao ay kumislap sa harap ng Pavilion Master. Smack! Itinaas ng Pavilion Master ang kanyang maselang kamay at marahang hinawakan ang kamao ni Killen Taylor. Hindi napigilan ni Killen Taylor na sumimangot. Ang pakiramdam ng suntok na ito ay napakakaiba, tulad ng pagtama ng bola ng bulak. Ang malumanay na puwersang ito ay nag-iwan kay Killen Taylor na walang kahit saan upang magamit ang kanyang lakas. "Hindi ikaw ang kapareha ko," walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. "Siyempre, kung determinado kang atakihin ako, wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon sa ngalan ni Mike Taylor," mas malamig ang boses ng Pavilion Master. At kasabay nito, nawala ang malambot na kapangyarihan ng kanyang katawan, napalitan ng hindi maipaliwanag na kabangisan. Ang perpektong balanse ng katatagan at kahinahunan ay nagulat kay Killen Taylor, dahil napagtanto niya ang agwat sa pagitan nila. Binawi niya ang kanyang aura at malamig na sinabi, "Sa katunayan, ang katanyagan ng Lord of Medicine God Pavilion ay karapat-dapat. Pero binabalaan ko kayo, walang makakalaban sa pamilya Taylor." "Oh, talaga?" Nakataas ang kilay ng Pavilion Master. "Ano, sa tingin mo talaga ang pamilya Taylor ang numero unong pamilya sa mundo?" Malamig na bumantong hininga si Killen Taylor, "Iilan lang ang makakalaban sa pamilya Taylor sa buong mundo, ngunit hindi kasama dyan ang iyong Medicine God Pavilion." Napangisi din ang Pavilion Master. "Mr. Taylor, maaari mong subukang makipagdigma laban sa Medicine God Pavilion," malamig na sabi ng Pavilion Master. Ngumuso si Killen Taylor, "Marahil magkakaroon ng ganoong araw. Maghihintay ako," malamig na sabi ng Pavilion Master. Pagkasabi nito, tumalikod ang Pavilion Master at umalis.
Habang tinitingnan ni Keelan Taylor ang papaalis na figure ng Pavilion Master, hindi niya maiwasang ipakuyom ang kanyang mga kamao at magngalit ang kanyang mga ngipin. Ang moldita na babaeng ito. Papatayin kita sooner or later, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Sa puntong ito, gabi na. Natahimik ang Divine Alchemist Pavilion. Paminsan-minsan, maririnig ng isa ang huni ng mga palakas sa unang bahagi ng tagsibol at ang kaluskos ng mga dahon. Nakahiga si Bobby Aguilar sa kanyang kama, paikot-ikot, hindi makatulog. Ang kanyang mga iniisip ay napuno ni Emily Taylor. Isang buong araw na wala ang Pavilion Master, at walang balitang bumabalik, na naging dahilan para hindi mapakali si Bobby Aguilar. Bumangon siya sa kama at naglakad papunta sa pinto ng Divine Alchemist Pavilion. Habang nakatayo siya sa pintuan at nakatingin sa labas, tahimik ang kalsada. Hindi ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata buong gabi. Hanggang sa umaga nang bumalik ang Pavilion Master sa Divine Alchemist Pavilion. Ang maraming elder ay nasa plaza ng madaling araw, tulad noong araw na unang dumating si Bobby Aguilar sa Pavilion. Nang makita ang Pavilion Master, nagmamadaling lumapit si Bobby Aguilar. Lord Pavilion Master, kumusta si Emily? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at sinabing, gumaling na siya sa sakit sa kanyang puso. Mabuti iyon, tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang dibdib, nakahinga. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na si Emily ay hindi maganda ngayon, sabi ng Pavilion Master na may pagbabago sa tono. Pagkatapos, sinabi ng Pavilion Master kay Bobby Aguilar ang tungkol sa kalagayan ni Emily. Matapos makinig, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang sakit sa puso. Ang psikolohikal na agwat na nagmumula sa pagbagsak mula sa mga ulap hanggang sa ilalim ng lambak ay kadalasang pinakamahirap dalhin. Pavilion Master, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Di ba sabi mo dadalhin mo ako para makuha ang cultivation skill? Tumingin si Bobby Aguilar sa Pavilion Master at sinabing. Ang Pavilion Master ay humikab at nagsabi, pag-usapan natin ito pagkatapos kong matulog. Ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Dahil alam niya, kapag nakapagdesisyon na ang Pavilion Master, hindi na ito magbabago. Siya nga pala, may ibibigay siya sa iyo, tila may naalala ang Pavilion Master. Naglabas siya ng bank card at ibinigay kay Bobby Aguilar. Isang bank card. Kinuha ni Bobby Aguilar ang card at sumimangot. Oo, ang password ay ang huling 6 na numero, sabi ng Pavilion Master. O siya nga pala, sabi niya hihintayin ka rin niya. Matapos ihagis ang mga salitang ito, ang Pavilion Master ay tumalikod at umalis na may magandang hakbang. Habang hinahaplos ni Bobby Aguilar ang bank card sa kanyang kamay, sandamakmak na hindi maipaliwanag na damdamin ng bumalot sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay nagpasya si Bobby Aguilar na ibigay ang card kay Mike Taylor. Nagplano rin si Bobby Aguilar na makipag-usap kay Mike Taylor. Kaya, kinuha ni Bobby Aguilar ang bank card at tumalikod para maglakad papunta sa kwarto ni Mike Taylor. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Bobby Aguilar. Kinuha niya ang telepono at nakita, sa kanyang pagtataka, na ang tawag ay mula kay Dexter Blair. Hindi man na-save ni Bobby ang numero ni Dexter, nakilala niya ito sa isang sulyap. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, si Dexter sa kabilang linya ay nagsabi ng masama, Bobby, ano ang pakiramdam ng isang lumiliit na pagong? Dahil ayaw makipagdigmaan ni Bobby kay Dexter, malamig na nagtanong si Bobby, ano ang negosyo mo? Ha. Tumawa ng malakas si Dexter sa kabilang linya. Speaking of which, talagang hinahangaan kita, nagtatago sa likod ng isang babae at matigas ang kilos, nakakainggit talaga. Sarkastikong sabi ni Dexter. Tumikim si Bobby Aguilar. Oo, ganyan lang ako nakaka-attract ng mga babae. Ano ang magagawa ko? Tulad ni Emily Taylor, gusto niya lang ako, at nakakaabala ito sa akin. Nang marinig ito, biglang lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Dexter. Kabanata 383. Sa kabila ng distansya sa telepono, ramdam pa rin ni Bobby Aguilar ang nakakagigil na aura na nagmumula kay Dexter Blair.
Bakit, nasira ba ang depensa mo? Ngumisi si Bobby. Sa sobrang galit, pinigilan ni Dexter ang kanyang galit at sinabing, ano ang silbi ng pag-provoke mo sa akin? Hindi ako naniniwala na maaari kang magtago sa Divine Alchemist Pavilion sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Narinig mo na siguro ang tungkol sa kasal namin ni Emily Taylor, di ba? Haha, kung willing kang magtago sa Divine Alchemist Pavilion, wala akong pakialam. O siya nga pala, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng palihim, pagkatapos kong pakasalan si Emily, tiyak na pahihirapan ko siya ng husto at hilingin na sana ay patay na siya. Ang pag-uusap na ito ay tahasang pagtatangka upang pukawin si Bobby. Malamig na sinabi ni Bobby, Dexter, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pakasalan si Emily Taylor dahil hindi ka karapat-dapat. Pahalagahan ang natitira sa iyong 6 na buwan, dahil pagdating ng panahon, ipapaalam ko sa mundo na si Dexter Blair ay walang iba kundi isang basura na umaasa sa kanyang maharlikang pamilya. Pagkatapos magsalita ay agad na ibinaba ni Bobby ang telepono at ni blacklist si Dexter. Si Dexter, na puno ng galit ang sikmura na hindi pa rin nalulutas, natural na galit na galit. Samantala, hindi rin maganda ang mood ni Bobby. Si Bobby, na sabik, ay lalong ayaw mag-aksaya ng 1 minuto sa ilalim ng panunukso ni Dexter. Lumingon siya sa silid ni Elder Mike Taylor. Sa sandaling ito, nakaupo si Elder Mike na naka-cross-legged sa dingding, na parang malalim ang iniisip. Elder Mike, lumakad si Bobby sa mesa at umupo. Dahan-daang ibinaling ni Elder Mike ang kanyang ulo at sinabi kay Bobby, nandito ka na. Tumango si Bobby at kumuha ng bank card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Elder Mike. Ito ang binigay sa akin ni Emily. After much thought, I think it is better for you to keep it, sabi ni Bobby. Kinaweyan ni Elder Mike ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang ibigay ito sa akin. Dahil para sa'yo, itago mo na lang. Hindi. Inilagay ni Bobby ang bank card sa kamay ni Elder Mike. Huminga siya ng malalim at sinabing, Elder Mike, kailangan mong kunin ang perang ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Oh! Nagtaas ng kilay si Elder Mike, naghihintay na magpatuloy si Bobby. Dahan-daang sinabi ni Bobby, narinig ko ang tungkol sa iyong mga tagumpay sa negosyo, at dahil tinawag kang Emperor Taylor, ang iyong kakayahan ay lampas sa aking imahinasyon. Napag-isipan ko na sa panahong ito. Kung gusto kong talagang talunin ang pamilya Taylor at ang pamilya Blair, ang pag-asa lamang sa martial power ay hindi gagana. Kahit ito ay negosyo, koneksyon, o kapangyarihan, walang maaaring magkukulang. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, hindi maiwasan ni Elder Mike na magulat. Isider ang perang ito bilang iyong startup capital, sana matulungan mo ako, seryosong sabi ni Bobby. Bagamat parang mayabang ang kanyang mga salita, iyon ang katotohanan. Ngayon, si Bobby lang ang matutulungan ni Elder Mike, at ang lahat ay kailangang umikot kay Bobby. Kinuha ni Elder Mike ang bank card at nakaangiting sinabi, haha, good. Hindi ko ini-expect na masyado kang palaisip. Naisip mo ba na kung ang iyong kapangyarihan ay sapat na malakas, marahil ay hindi mo kailangang umasa sa mga aktibidad sa negosyo? Tanong ni Elder Mike. Alam ko, pero wala akong gaanong oras, sagot ni Bobby. Ngayon sa pagiging mahalaga, hindi posibleng ipagsapalaran ni Bobby ang lahat sa kanyang sarili. Nag-isip sandali si Elder Mike at tumango, sige. Sumasang-ayon ako. Salamat. Iniyuko ni Bobby ang kanyang kamay at saka tumalikod para umalis. Kinaumagahan, maagang dumating si Bobby sa courtyard, naghihintay sa Pavilion Master. Sa oras na ito, bumalik sina Sofia Carillo at Edward Green pagkatapos bumili ng almusal. Nang makita si Bobby, mabilis na tumakbo si Edward Green. Mr. Aguilar, bakit ka nandito? Kakabili ko lang nitong steamed buns. Kainin mo sila habang mainit pa, inabot ni Edward Green ang mga buns kay Bobby. Hindi nag-atubili si Bobby, kinuha ang mga buns at pinalamanan sa kanyang bibig. Umupo ang tatlo sa hagdan, kumakain at nagkukwentuhan. Mr. Aguilar, bakit bigla kang pumunta sa plaza ngayon? Tanong ni Edward Green habang nilobo ang kanyang pagkain.
Matapos tapusin ang mga tinapay sa kanyang kamay, sinabi ni Bobby, sinabi ng Pavilion Master na dadalhin niya ako sa isang lugar kung saan makakakuha ako ng Meridian Circulation Mind Skill. Kasanayan sa pag-iisip ng Meridian Circulation. Nagulat si Sofia Carrillo nang marinig niya ito. Sumulyap si Bobby kay Sofia Carrillo at nagtanong, alam mo ba ang tungkol dito? Tumango si Sofia at sinabing, narinig ko ang isang alamat na ang Meridian Circulation Mind Skill na ito ay naiwan ng isang makapangyarihang Realm Cultivator. Sa kasanayang ito, ang iyong paglilinang ay uunlad ng 2 beses ng mas mabilis. Nanatiling tahimik si Bobby, sinenyasan si Sofia na magpatuloy. Patuloy ni Sofia, pero, mahirap makuha ang skill na ito. Narinig ko na isang peak form of Grandmaster na nakaharap sa bottleneck ay sinubukan ito minsan. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo at nagkalat sa kawalan. Nakalat sa kawalan. Nanlaki ang mga mata ni Edward Green sa gulat. Well, hindi ako sigurado kung totoo ito, sabi ni Sofia. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkukumpulan din ang ibang mga alchemist. Sa sorpresa ni Bobby, lahat ng mga taong ito ay nakarinig ng Meridian Circulation Mind Skill, at ang kanilang mga alamat ay halos pareho. Master Aguilar, kailangan mong pag-isipang mabuti. Mukhang walang nagtagumpay sa napakaraming taon. Oo, walang sinuman sa buong Divine Alchemist Pavilion ang nang-ahas na subukan ito. Narinig ko kahit isang Marquis ang namatay habang sinusubukan ito. Kapag namatay ka, wala na ang lahat. Nang marinig ang mga salita ng lahat, hindi nagpatinag ang determinasyon ni Bobby. Alam niya na sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, wala na siyang pagkakataong talunin si Dexter, lalo pa ang pagbagsak sa kasal. Kung mabaigo ang pag-crash ng kasal, sino ang nakakaalam kung anong uri ng pagdurusa ang titiisin ni Emily? Salamat sa iyong mga alalahanin, ngunit buo na ang isip ko, at hindi na kailangan pang hikayatin pa ako, sabi ni Bobby na nakayuko. Maya-maya lang ay nagkagulo na sa di kalayuan. Pagbati, Panginoong Pavilion Master. Maraming alchemist ang tumayo at binati ang papalapit na figure. Mabilis ding tumayo si Bobby at sinabing, Lord Pavilion Master. Handa ka na ba? Sumulyap ang Pavilion Master kay Bobby. Sumagot si Bobby ng may determinasyon, handa na ako. Kung gayon, umalis na tayo, lumingon ang Pavilion Master at sinabi. Pavilion Master, dadalhin mo ba talaga siya doon? Biglang pinahinto ng Fifth Elder ang Pavilion Master. Sinulyapan siya ng Pavilion Master at sinabing, ano sa palagay mo? Sumimangot ang Fifth Elder at sinabing, Pavilion Master, hindi ba ito, medyo delikado? Sa talento ni Bobby, hindi niya kailangan ng Meridian Circulation Mind Skill. Hanggat mayroon siyang sapat na oras, siya ay magiging isang mahusay na powerhouse. Ang kulang natin ngayon ay panahon, sabi ni Bobby na may mapait na ngiti. Ikalimang Elder, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit kailangan kong umalis kahit ano paman, sabi ni Bobby. Ang Fifth Elder ay nagdikit ng ngipin at nagsabi, Pavilion Master, maaari ba akong pumunta rin? Gusto ko rin pumunta. Pavilion Master, mangyaring hayaan nating masaksihan ang sandaling ito ng magkasama. Sa ilang sandali, lahat ng nasa Divine Alchemist Pavilion ay gustong masaksihan ang kaganapang ito. Kabanata 384. Nang makita ang sabik na tingin ng karamihan, ang Pavilion Master ay tila naantig din. Naiwan ang Law Enforcement Elder at Guardian para bantayan ang bahay. Ilang sandali pa, walang pakialam na nagsalita ang Pavilion Master. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang mga tao. Salamat, Lord Pavilion Master. Ang looban ay napuno ng dumadagandong na tagay. Di nagtagal, hindi na nag-aksaya ng oras ang Pavilion Master at tumalikod na para umalis sa Divine Alchemist Pavilion. 12 ng mga alchemist ang sumunod na malapit sa likuran, isang eksenang hindi pa nakikita. Si Mr. Snyder, na nagtatago sa mga anino, ay nabigla sa nakita. Saan sila pupunta? Kumunot ang noo ni Mr. Snyder. Sino ang nakakaalam? Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, nagsalita si G. Snyder na may lumulubog na boses, sumunod tayo sa kanila at alamin natin. Mabilis na lumabas ng hotel ang tatlo at palihim na sumunod sa mga tao.
Ang lugar kung saan matatagpuan ang cultivation skill na binanggit ng Pavilion Master sa River Town. Ang River Town ay may maraming mga bato sa bundok, at ang mga rugged peak ay makikita sa lahat ng dako. Sa maraming lugar, walang daanan para sa mga sasakyan, at habang naglalakad sila, parang naglakbay sila pabalik sa nakaraan. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa paanan ng isang malaking bundok. Ang nakapagtataka ay sa harap ng bundok na ito ay nakatayo ang isang higanteng hagdanang bato. Ang buong stone staircase ay isang obra maestra, na umaabot sa langit. Sa itaas ng stone staircase ay talagang isang malaking kamay. Ang ganitong eksena ay nagpasindak sa mga tao. Kapag papalapit sa hagdanan ng bato, madarama ng isang tao ang isang malakas na pakiramdam ng kamahalan na nagtulak sa mga tao na hindi sinasadyang magbigay ng kanilang paggalang. Agad namang lumuhad ang mga mahina ang lakas. Maging si Bobby Aguilar ay medyo masama ang pakiramdam. Parang hinihigop ang buo niyang katawan at divine sense sa stone staircase. Itinuro ng Pavilion Master ang higanteng kamay sa itaas at sinabing, ang cultivation skill ay nasa itaas. Hanggat kaya mong umakyat, makukuha mo ito. Ganon ba ka-simple? Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at walang pakialam na sinabi, ang pagiging pabaya ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang dila at awkward na tumawa, naging walang ingat ako. Sa mga anino, nasaksihan din ni G. Snyder at ng iba pa ang eksenang ito. Hahaha. Gusto talaga ni Bobby Aguilar na umakyat sa hagdanan papuntang langit. Siguradong baliw ang batang ito. Hindi napigilan ni Mr. Snyder ang tumawa. Ngumisi ang katabi niya, sa buong kasaysayan, iilan lamang ang nakaakyat sa hagdanan patungo sa langit, ngunit hindi mabilang na mga tao ang namatay dito. Talaga, hindi napigilan ni Mr. Snyder na mapabuntong hininga. Noong araw, kahit si Ignacio Burke ay hindi nang ahas na umakyat sa hagdanan patungo sa langit. Si Jackson Harris, nakapantay ni Ignacio Burke, ay sinubukan, ngunit halos mamatay dito. Although nakaligtas siya sa isang stroke ng swerte, hindi pa siya lumalabas sa loob ng mahigit isang dekada. Sa tingin ba ni Bobby Aguilar ay mas magaling siya kaysa kina Ignacio Burke at Jackson Harris? Humalaklak ang katabi ni Mr. Snyder, wala itong kinalaman sa lakas. Ang heavenly selection lang daw ang makakaakyat sa hagdanan papuntang langit. Tama, tumanggo ang isa pang tao. Ang heavenly selection ay madaling umakyat, ngunit kung hindi ka pipiliin sa hagdanan, ito ay magiging lubhang masakit. Bahagyang tumanggo si Mr. Snyder, nasa likod ang kanyang mga kamay, habang walang pakialam na sinabi niya, mukhang matatapos natin ito ng maaga at makakapag-ulat muli. Sa ibaba ng hagdan patungo sa langit. Nag-alinlangan si Bobby Aguilar na tumapak sa hagdanan patungo sa langit. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo, sabi ng Pavilion Master sa tabi niya. Kung naaprubahan ka sa hagdanan, hindi ka makakaranas ng anumang mga paghihigpit o presyon. Ngunit kung hindi ka, ang ikalawang layer ay sasalubungin ng puwersa na 10,000 pounds. Bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar at sinabing, kaya, ang ikalawang layer ang magpapasya kung kwalipikado akong umakyat. Eksakto, tumanggo ang Pavilion Master. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad na inayos ang kanyang pag-iisip at humakbang sa hagdan patungo sa langit. Sa sandaling tumapak siya sa hagdan, ang puso ni Bobby Aguilar ay parang tinamaan ng kung ano. Parang may dinurog ng martilyo ang puso niya. Lihim nitong ikinabahala si Bobby. Hindi kaya. Hindi siya nakilala ng makalangit na hagdanan na ito. Pagkatapos, itinaas ni Bobby ang kanyang paa at humakbang patungo sa ikalawang layer. Kinakabahan ang lahat na nanunood sa eksenang ito, maging ang Pavilion Master ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Dahil alam ng lahat kung si Bobby Aguilar ang napili o hindi. Nakilala man siya o hindi ng hagdanan patungo sa langit. Sa wakas, dumaong ang paa ni Bobby sa second layer. Sa sandaling nakatapak siya, ang buong katawan ni Bobby ay parang pinupunit ng isang higanteng kamay. Sa sandaling nakipag-ugnayan siya, tumulo ang dugo sa bawat butas ng kanyang katawan.
Parang tinamaan ng kidlat ang ulo niya, nagdilim ang paningin niya at umikot ang mundo. Paano ito mangyayari? Hindi napigilan ni Edward Green ang pag-ungol ng mahina. Pwede bang? Hindi si Bobby Aguilar ang pinili. Pangit din ang mukha ng Fifth Elder. Bahagyang umiling ang Pavilion Master at sinabing, mukhang hindi siya nakilala ng hagdan patungo sa langit, maaari na siyang pumunta. Sa dilim, si Mr. Snyder at ang iba ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Hindi talaga ang batang ito ang pinili, hahaha. Tawa ng tawa si Mr. Snyder. Ang pangalawang hagdan na ito ay malamang na magdulot sa kanya ng malaking pinsala. Pwede na tayong umalis, hindi na kailangan pang manood. Ngunit nang madismaya ang lahat, nagpumiglas si Bobby Aguilar na tumayo sa hagdanan. Puno siya ng dugo, at patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, walang balak si Bobby na sumuko. Sa ilalim ng matinding sakit na ito, nahihirapang itinaas ni Bobby ang kanyang paa, humakbang patungo sa ikatlong layer ng hagdanan patungo sa langit. Ha! Si Mr. Snyder, na nakatago sa dilim, ay hindi napigil ang magtaas ng kilay. Gusto ba ng batang ito na puwersahang umakyat sa hagdanan? Haha, kawili-wili, sa pagkakaalam ko, ganoon din ang ginawa ni Jackson Harris noon, ngunit hindi niya ito nakayanan sa kabila ng ika-13 layer. Sa palagay ko kaya niyang umakyat hanggang sa 5th layer. Masiglang nag-usap ang mga tao, na puno ng paglaro ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng hagdan, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng Pavilion Master, at bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mga mata. Bobby, ang puwersahang pag-akyat sa hagdan ay hindi magbubunga ng mga resulta, kahit na makaya mong umakyat ng ilang mga layer sa pamamagitan ng kapalaran, sa huli ay mahuhulog ka. Malamig na sabi ng Pavilion Master. Gayunpaman, hindi umimik si Bobby, nag-igting ng mahigpit ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang pahirap ng hindi mabilang na sakit ng walang anumang balak na umatras. Paano kung hindi nito ako kilalanin, nagngagat ang ngipin ni Bobby, muling itinaas ang paa. Hindi ko kailangan ang pagkilala sa hagdanan, ang sarili ko lang. Galit na umungol si Bobby, biglang sumabog ang kanyang enerhiya. Nilabanan niya ang kapangyarihan ng hagdanan gamit ang sarili niyang mabangis na lakas. Sa wakas, tumapak si Bobby sa ika-4 na layer. Ang sakit ng ika-4 na layer ay 12-dosenang beses na mas matindi kaysa sa ika-3 layer. Naramdaman na lang ni Bobby na parang mahuhubad na ang kanyang divine sense. Ang kanyang mga buto ay gumawa ng bitek na mga ingay, na para bang ito ay malapit ng mabasag. Bobby, bilisan mo bumaba. Nag-aalalang sigaw ng ika-5 elder. Ngunit hindi pinansin ni Bobby ang lahat, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang 5th layer, nagpupumilit na umakyat. Bitek. Sa sandaling tumapak siya sa 5th layer, lahat ng 10 daliri ni Bobby ay nabali. Umikot ang kanyang paningin, at halos hindi na siya makatayo. Tuloy-tuloy na umungol si Bobby, gamit ang lahat ng kanyang lakas para iangat ang kanyang paa at humakbang patungo sa ika-6 na layer. Sa sandaling tumapak siya sa ika-6 na layer, bumukas ang guya ni Bobby ng may putok. Bobby, bilisan mo bumaba. Sabay-sabay na sigaw ng mga taong nanunood sa ibaba. Maging ang Pavilion Master ay hindi nakatiis na panoorin ang nakakabagbag damdaming eksenang ito. Kabanata 385. Master Aguilar, huwag mong pilitin ang iyong sarili, bumaba ka. Naghiyawan ang lahat. Ngunit si Bobby Aguilar ay hindi kapani-pani walang matigas ang ulo. Tumangala siya sa napakalaking kamay sa itaas niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, talagang aakyat ako doon. Gagawin ko. Sa puntong ito, nabali ang ibabang binti ni Bobby, at ang mga daliri sa kaliwang kamay ay nabasag. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pag-akyat ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Bali ang paa mo, paano ka aakyat? Ngumisi si Mr. Snyder. Sa hagdan patungo sa langit, pilit na iniangat ni Bobby ang kanyang paa, umakyat patungo sa 7th layer. Nang tumuntong siya sa 7th layer, tuluyang nabali ang kaliwang paa ni Bobby. Ang 8th layer, nabasag ang kanang paa niya. Nang akala ng lahat ay susuko na si Bobby, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mga hakbang at umakyat pataas.
Bakit nagpupumiglas ng husto? Bumantong hininga si Fifth Elder. Nangilid ang mga luha ni Sofia Carillo. Tinakpan niya ang kanyang mukha, hindi na niya kayang pagmasdan pa siya. Ang ika-9 na layer, ang ika-10 layer, ang ika-11 layer. Kahit basag-basag ang mga binti, nagawa ni Bobby na maabot ang ika-11 layer. Nakahiga sa ika-11 layer, si Bobby ay nasa bingit ng pagod, at ang kanyang katawan ay halos malaglag. Ang kanyang balat at mga laman loob ay parehong nagdusa ng napakalaking epekto. Habang nakahiga si Bobby sa 11th layer, ang mundo sa harap ng kanyang mga mata ay walang tigil na umiikot, na parabang sinusubukan siyang itapon. Hindi mo kaya, bumaba ka na. Isang hindi pamilyar na boses ang tila sumambulat sa isip ni Bobby. Ang boses na ito ay hindi kapani-pani walang mapang-akit, direktang nakakaapekto sa kanyang banal na sentido, na halos gusto niyang sumunod. Maging si Bobby ay saglit na nataranta. Umindayog ang kanyang katawan, at naramdaman niya ang pagnanasang tumalon pababa. Bobby, huwag kang susuko. Naniniwala akong kaya mo. Biglang may isang boses na naman ang lumitaw sa kanyang isipan, sakto para hilahin si Bobby pabalik sa realidad. Ang nawalang tingin ni Bobby ay biglang sumibol na may liwanag ng determinasyon. Siya ay umungal, "Fuck off, kung magagawa ko man o hindi ay wala sa iyo." Sa sandaling iyon, si Bobby, tulad ng isang baliw, ay hinukay ang kanyang mga daliring basang dugo sa mga hagdan at umakyat patungo sa ika-12 layer ng napakahirap. Sa wakas, matagumpay na nakapasok si Bobby sa ika-12 layer. Sa ngayon, hindi matukoy ang itsura ni Bobby. Sa unang tingin, para siyang tumpok ng bulok na laman, kumikiliti sa hagdanan patungo sa langit. Talagang umakyat siya sa 12th layer. Tiningnan ni Pavilion Master ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay kumikislap na may bakas ng pagtataka. Alam niya na nang hindi kinikilala, ang bawat pag-akyat ay magiging napakasakit. Maging si Jackson Harris, na kinikilala bilang isang kababalaghan noon, ay nakaakyat lamang sa ika-13 layer. Hindi ako naniniwalang makakaakyat siya sa ika-13 layer, reklamo ni Mr. Snyder, nakatago sa mga anino. Kahit na sinabi niya ito, medyo hindi siya sigurado sa loob. Iyon ay dahil si Bobby ay parang baliw. Kahit basag-basag ang laman niya, wala siyang balak sumuko. Ang gayong determinasyon, kung hindi siya mamamatay, siya ay magiging isang mabigat na kaaway sa hinaharap. Sa plataporma, inangat ni Bobby ang kanyang ulo at tumingin sa patuloy na umiikot na ika-13 layer ng hagdanan patungo sa langit. 8 layer na lang. Kailangan kong tiisin. Mariin na itinikom ni Bobby ang kanyang mga ngipin habang gumagapang siya patungo sa ika-13 layer. Ang ika-13 layer ang pinakamataas na record sa ngayon. Tinitigan ng lahat si Bobby, natatakot na makaligtaan sila ng isang detalye. Sa wakas, hinawakan ni Bobby ang hagdanan patungo sa langit sa ika-13 layer at umakyat. Ngunit nang malapit na siyang tumuntong sa ika-13 layer, ang kanyang isip ay tila tinamaan ng 10,000 heavenly thunders, ang kanyang divine sense na pakiramdam na para bang ito ay malapit ng mapunit. Flop. Sa matinding sakit na ito, umindayog ang katawan ni Bobby, at diretsyong bumagsak. Bobby. Sabay-sabay na sigaw ng lahat sa ibaba. Ha. Nahulog pa rin siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Mr. Snyder. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang bagay na nakakagulat ang nangyari. Napahawak si Bobby sa hagdanan papuntang langit gamit ang isang kamay. Ang kanyang katawan ay nakalawit ng walang katiyakan sa hangin, ngunit hindi siya nahulog. Nabali na ang kanyang mga daliri, at halos nakahawak siya sa hagdanan patungo sa langit gamit ang kanyang hubad na puting buto. Hindi maisip ang sakit na ito. Pati ang mukha ng Lord of the Medicine God Pavilion ay namutla. Sa kalagitnaan ng hangin, paulit-ulit na umungal si Bobby Aguilar. Nakakapit sa hagdanan patungo sa langit gamit ang isang kamay, matagumpay siyang nakabalik sa hagdanan. Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang humihikbi. Marahil ito ay dahil sila ay naantig, o marahil ito ay dahil sila ay nasa sabik, ngunit ang mga mata ng lahat ay puno ng luha.
Hinding-hindi ako susuko. Umungol si Bobby Aguilar, habang ang banal na diwa sa kanyang isipan ay sumabog sa isang malakas na gintong liwanag. Sa sandaling ito, ang kasing laki ng butil na gininto ang liwanag sa isip ni Bobby Aguilar ay talagang lumawak sa laki ng mani. Ha! Nagulat ang mga mata ng Pavilion Master. Mapapabuti kaya ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam sa ilalim ng gayong kahirapan. Ito ay talagang hindi maisip. Taos-pusong pinuri ng Pavilion Master. Sa itaas ng hagdanan patungo sa langit, isang dagwang lalaki ang nagpupumilit na umakyat. Ang 14 na layer, ang 15 layer. 3 patong na lang ang natitira para maabot ang higanteng kamay. Paano ito posible? Sa mga anino, ang mukha ni Mr. Snyder ay naging sobrang pangit. Paano mapipilit ng sinuman ang kanilang sarili na umakyat sa 15 layer? Boom! Sa paghakbang ni Bobby sa 15 layer, biglang dumilim ang langit. Isang serye ng maladragon na kidlat ang namuo sa mga ulap. Darating ang kulog sa langit, lahat ng bagay ay mamamatay. Bumulong ang Pavilion Master nang makita niya ang eksena. Ang langit na kulog na ito ay hindi isang ordinaryong kulog. Maaari nitong gawing abo ang isang tao. Ang mga humipo nito ay lubos na mapapawi. Hindi ako naniniwala na makakayanan mo ang natitirang 3 layer. Umungol na parang baliw si Mr. Snyder. Boom! Ang Heavenly Thunder ay bumakas sa mga ulap, na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Dalhin mo, hindi ako natatakot sa'yo. Tumangala si Bobby Aguilar sa langit at galit na umungol. Parang narinig nito ang mga salita ni Bobby Aguilar, ang Heavenly Thunder ay gumulong sa galit at hinampas ng marahas. Bitik. Ang kidlat na ito ay tumama sa katawan ni Bobby Aguilar ng buong lakas. Sa isang iglap, nasunog ang kanyang laman. Maging ang best thin armor na suot niya ay nagkawatak-watek sa kawalan. Nakakabaliw na umungol si Bobby Aguilar habang hawak niya ang kapangyarihan ng kidlat at umaban patungo sa 16 na layer. Ang gayong mga pagkilos ay tila nagpagalit sa langit. Sunod-sunod na kidlat ang bumaba mula sa langit, na ginagawang dagat ng kulog ang paligid. Ang mga kidlat na ito ay bumuo ng isang pader sa harap ni Bobby Aguilar, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Umalis ka na sa daraanan ko. Umungol si Bobby Aguilar at sumuntok. Bitik. Ang kanyang kamao ay pumasok sa dagat ng kulog at agad na naging itim. Nawalan pa siya ng malay sandali. Hindi mabilang na mga kidlat ang tumakip sa katawan ni Bobby Aguilar. Sa pamamagitan ng kanyang mga butas, ang kidlat ay snake sa kanyang katawan na may sizzling tunog. Sa sandaling iyon, ang utak ni Bobby Aguilar ay nalubog sa dagat ng kulog. Ang kanyang banal na pakiramdam ay ganap na binalot ng dagat ng kulog. Nagdilim ang paningin ni Bobby Aguilar at halos matuyo ang dugo sa kanyang katawan. Ako, hinding-hindi susuko, pilit na binibigkas ni Bobby Aguilar ang mga salitang ito. Sa kanyang matibay at hindi natitinag na pananampalataya, umakyat siya patungo sa 17 patong.